Pisces, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for July 14 to 20, 2025. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Okay, Pisces, let's see. Weekly energies, July 14 to 20, 2025. What is the energy? Overall energy, possible challenge, opportunity, blessing. Bottom of the deck is the Queen of Cups. You are, maaaring magiging emotional ka ngayong week na to. Pwedeng may mga maaalala ka from your past, or maaaring may mga tao na babalik from your past na maaring guguluhin. Guguluhin ang iyong buhay. Oo, so ano lang, mag-ingat. Lalo na kung yung past na yon ay merong hindi magandang history sa inyong relationship or connection, or even yung dati mong workplace. I think meron kang may mga i-explore ka or susubukan ka ng mga bagong projects or bagong experiences na related or ayon sa kakayanan mo. So, for example, magaling kang kumanta. Pwedeng ikaw ay mag-explore ng iba't ibang paraan paano mo ma-showcase yung talents mo sa pagkanta. It's either, gagawa ka ng mga covers, or magagawa ka ng vlogs, or kung paano man yung mga ideas mo. You're going to showcase your talents, your skill set. And I think people will recognize you. People will see, kumbaga ma-appreciate nila yung galing mo. Kasi for the longest time, nahihiya ka or parang hindi ka ganun ka-confident sa sarili mo to showcase your talents, your abilities. So ngayon, your energy is the Four of Pentacles. You have a strong foundation ngayon. Like, siguro hinintay mo muna na maging stable ka financially para makagawa ka ng ibang project or ibang libangan na kung saan nagiging masaya ka doon. Kasi 'di ba, meron tayong mga trabaho or career na ginagawa natin yun kasi yun yung magbibigay sa atin ng income. Pero other than that, yun lang yung reason, yun lang yung dahilan. Kahit hindi tayo masaya or hindi na tayo fulfilled. So for you, yun muna inuna mo, to have the stability in your finances para hindi ka limitado. So you have the Eight of Wands as your challenge. May mga times na pinanghihinaan ka ng loob eh. Kaya lang with the Queen of Wands, you have the opportunity right now na i-showcase yung sarili mo. Gawin yung mga bagay na gusto mo. Pwedeng meron ding tao na nag-encourage sa'yo ngayon. Sinasabi niya na, uy, Pisces, sige na, gawin mo na. Napaka-talented mo, ang dami mong kakayanan. Bakit tinatago mo lang yan? Ngayon, you're going to show it to the world. You're going to shine. And as a blessing, magkakaroon ka ng fulfillment dito. Tignan mo, dalawa yung araw. You're going to shine. Super shine. Super shine. You have the Nine of Cups. This is fulfillment. This is happiness. May mga sitwasyon ka or gagawin mo sa buhay mo na magiging masaya ka dahil yung ginagawa mo ay talagang gusto mo from the start. Like yung pangarap mo. Ganon. So, tignan natin yung iyong kaperahan. Money, career, finances for Pisces. You have Temperance and the Death card. Uy, transformation. Matagal ka naghintay para may magbago sa career mo, trabaho mo, or business mo. And now, you are stepping into your own power. You are
changing things. So, pwedeng iba sa inyo, umalis na kayo sa career nyo, trabaho, or business that you feel like dinidrain ka lang. And now, nandun ka sa point na you are starting new things, nagtatransform ka, you are changing your career, your business, or yung iyong direction pagdating sa trabaho or career path mo. Oh, you are manifesting your dream life, your dream career, your dream business because you're going to be the boss. Oh, ang ganda. You're going to be your own boss. You are about to take bigger responsibility. So, meron kang malaking responsibility sa trabaho, sa business, sa career mo, na kung saan in alignment ka na sa abilities mo, sa skill set mo. Let's see your love life. Okay, so love life, you feel stuck. Okay? You feel like parang walang pinututunguhan yung relasyon mo. O syempre, this is a general reading, no? Hindi naman para sa lahat ng Pisces to. But you feel na parang merong, if you are in a relationship right now, yung person mo mismo ang nagdi-discourage sa'yo to get out of your comfort zone. Kasi maaring gusto ng partner mo na dependent ka sa kanya at alam niya kung ano yung kakayanan mo pero ayaw niyang makita na nagsha-shine ka. Ang pangit. Ba't ganun? But I feel like if you are in that situation, yun yung marirealize mo na naglilimita sa'yo and now you are setting yourself free. You're doing things on your own. And then, if ikaw naman ay single, possible na meron kang inhibitions or parang nagdadalawang isip ka or hindi ka sigurado sa isang tao na nagpapakita ng interest sa'yo. Like, halimbawa yung person na yun mahilig magregalo or parang may mga pabor na ginagawa sa'yo. Hindi, kumbaga, hinahanap mo yung yung affirmation. Like, may gusto ba siya sa'yo or what? Kasi kahit anong mga pabor na pinapakita niya sa'yo or regalo, yung mga ang tawag dyan, magkaiba kasi pwedeng magkaiba kayo ng love language, no? Pwedeng yung person mo is yung gifts, no? Yung kanyang love language at ikaw, affirmation. 'Di ba? Pagdating sa relationship, open-minded ka naman, no? Yung tipong open ka sa ibang possibilities. But at the same time, meron kang expectation sa person mo na dapat ganito siya. 'Di ba? Dapat meron ka ring standard for your relationship. Bringing balance into your life, Mother Earth. So, yung iba sa inyo, magsispend ng time with nature, magtatanggal ng negative energies to balance your energies. Kasi pwedeng kayo ay medyo stressed or parang mabigat yung pakiramdam nyo lately. And yung paglabas, pag-connect sa nature ay malaking bagay para ma-refresh kayo or ma-rejuvenate kayo. Sabi nga, touch some grass. Go out. Touch some, ano yun? Go out, touch some flowers ba yun? Basta ganon, na lumabas ka and appreciate nature. Acceptance. Meron ka mga bagay na tatanggapin sa sarili mo na alam mo na wala ka nang magagawa. And yun yung magpapalaya rin sa'yo na, okay, accept ko na, ganun talaga. You're also going to be more practical, no? Marami kang tools, abilities, resources para magawa, maisakatuparan yung gusto mo. Meron ditong heartbreak, oh. So, some of you, pwedeng yun na nga, you are leaving a relationship or kakat up mga isang person sa buhay mo na hindi na nag-align sa iyong goals or sa iyong pananaw sa buhay. You want to be someone na na merong something na meron kang maipagmamalaki sa sarili mo. Yun yung gusto mong, parang may gusto kang patunayan. And you will be able to show that
yung iyong kakayanan. Trust. Approach the situation with a light heart. And of course, you have to trust yourself. Magtiwala ka sa sarili mong kakayanan na yes, may mga pagbabago, yes, may mga kailangan kang i-let go. Pero at the end of the day, kasi ikaw yan eh. Ikaw yung may control sa yung destiny. So, dapat ang una mong pinagkakatiwalaan ay yung sarili mo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.